Alright mga sir, what's up? Brake moto mga sir. So mayroon na naman tayong isa na naman project dito mga sir. So pumunta si sir dito mga Lodi, no? At meron siyang dalang sariling pyesa. And tayo nga yung pinagkatiwalaan ni sir na buuin yung kanyang disc brake. So ang pyesa na dala ni sir is R1 at saka yung R55 na caliper. So alam kasi ni sir na tayo yung isa sa may experience para i-install yung ganitong klase ng caliper. So si sir naman is nag-inquire sa atin before. And yun nga, sabi ko nga kay sir, siya na mag-provide ng ganyang pyesa kasi medyo mahirap hanapin yung pyesa na yan and merong kamahalan yung presyo. So dinala ni sir dito sa atin. Ito na nga, ni-start ko nang ikabit yung pinaka-bracket niya. So special bracket yung mga sir pagka R1 na caliper yung gagamitin natin. Tsaka yung R55. So yung R55, yun naman yung para sa likod. Problema sa ganitong mga caliper, sa RCB na mag nyo lang sila pwedeng ikabit. At in-install na nga natin mga sir yung R1 na caliper. Then ikabit natin yung tornilyo. And then mga sir, gumamit tayo dito ng RCB na brake master. So yan yung motor ni sir, no? Napaka-pogi yun. Yung Monster Edition ng Aerox. So lipat na tayo dito mga sir. So kinamitan natin yung pinaka-adapter natin dito sa pinaka-rear. And syempre, higpitan natin yung tatlong tornilyo. And pagkatapos nga natin higpitan yung tatlong tornilyo, ilalagyan na natin ng thread locker, yung tornilyo na binaon natin dyan. Pagkatapos nga ay lalagyan natin ng lock nut, mga sir, yung tatlong tornilyo na ibinaon natin para mas matibay. At syempre, hihigpitan natin yung tatlong lock nut na nilagay natin. And pagkatapos nito ay babalikan natin ito sa... And once na magawa nga natin ito mga sir, ikakabit na natin yung ating rotor disc. And syempre, lalagyan natin ng thread locker, yung pinaka-bolts niya para pampakapit at wala talagang baklasan mga sir. So, hindi natin tinitipid, syempre, para mas maganda yung performance nung disc brake na ginagawa natin. At pagkatapos natin mahigpitan yung bolts, ay sinalang na nga natin itong pinaka-swing arm niya. So, dito sa swing arm niya mga sir, ay gumamit lang tayo ng extension doon sa pinaka-swing arm since B1 ito. Doon sa mga nagtatanong at nakakita ng video natin na pinapalitan natin ng swing arm, ay pwede lamang po ito sa Aerox B2. Pagdating po sa Aerox B1 is extension lang po ang pwede natin gawin. And pagkatapos nga natin higpitan at ikabit yung kanyang shock, isinunod natin itong R55 na caliper. And syempre dito sa R55 na caliper, kung napapanood po ninyo, dapat po ay RCB na bags po ang gagamitin nyo. Kasi po pagka stock po ang ginamit nyo ay hindi po papasok itong R55. Kung napanood nyo isang video ng isang motovlogger na nag-request yung customer sa kanya na ipa-install itong R55 gamit ang stock mags, ito po ay kumakatok. At ginawa po nila ay tinabasan po nila itong R55 hanggang sa ito po ay mabutas. Dito po sa RCB mags ay plug and play na po siya. And eksaktong po siya at wala po siyang sasabitan. Ngayon mga sir, ang pag-setup nitong R55 para po magawa nyo ng tama at humigpit po ito ng tama sa inyong brake master, ay dapat po ay nakasentro po ito sa inyong pinaka-disc. Since ito po ay double piston, kapag pinigaan nyo po ang brake master, is yung pressure po niyan is tutulak po ng sabay doon sa dalawang piston. Ngayon po, kung hindi po ito ay nakagitna, ay hindi po nyo mapapatigas yung brake master ninyo dyan sa likuran. Pagkatapos nga natin higpitan, sinunod natin ikabit itong kanyang RCB na hose. So dito sa part na to is kinabit natin yung hose sa ganitong size since ito yung pinaka gusto ng customer. Ang pogi. Diba? Okay na yung Aerox ni Bossing! Aerox B1 mga sir, napaka-solid yung piyesa na to. Left and right brake master, tapos harap 4-pot caliper, pahit din ang hose. Yes. Sa likod, R55. Wala RCB mga sir, pati mags. Solid, solid siya shock. Aerox B1 mga sir.